Pinakita ito na picture para patunayan na malapit siya, itong isang ex-marine na to, sa ating Pangulo. Nagpa-picture sila. Post ito ni Mark Ian Everyday. Personal ko siyang kilala, mga kababayan. Bro, yung may pa-time travel na nga. Ngayon, sabi dito ng National Press Club, the National Press Club strongly condemns the sweeping allegations of Senator Rodante Marcoleta that mainstream media are nothing but paid hacks. Noong February 23, 2026, isinabit si Loren Legarda, pati si Mark Villar, kami po, si Orbilio Galapon at iba pa, at si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng dalawang medium size. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Marabillan. Nag-react ngayon yung Ombudsman. Sabi dito, Ombudsman says representative denied entry after Marcoleta hits no show. Gumagawa, nagtatay-tay sila ng issue. Na hindi daw in-honor yung invitation. Walang ombudsman na dumating. Pumunta pala yung ombudsman doon. Hindi man pinapasok. Bigay ko ito sa inyo, mga kababayan, na mga balita. Gumawa ng issue sila na gustong palabasin, mga kababayan. Pinagtatakpan. May pinagtatakpan yung gobyerno. Kaya yung mga in-invite, hindi dumating. Ibigay ko na sa inyo ito, mga balita. Pakishare po ninyo, 164 na. Ombudsman says, representative denied entry after Marcoleta hits no show. Nagagalit si Marcoleta kasi yung mga in-invite daw nila sa mga agencies, hindi dumating. Yun pala, hindi man pinapasok. Assistant Ombudsman Miko Clavano made the clarification after Senator Rodante Marcoleta noted that the Office of the Ombudsman did not deploy a representative despite their invitation. Upon arrival, our representative was denied entry at the security checkpoint after the QR code she had registered for and received was declined by the automated system at the entrance, sabi po ni Clavano. To address the issue, Clavano said there was an offer on the part of some Senate staff for the representative to enter as guest of senators instead. However, when the offer was relayed to the office, there was a judgment call to no longer proceed, seeing that the invitation to attend was sent by the Blue Ribbon Committee Secretariat and not by a particular senator, sabi po ni Clavano. The Blue Ribbon Committee hearing saw the presence of the so-called 18 Marines who implicated several lawmakers in the kickback scheme. So yon, mga kababayan, pumunta pala, lang dininay yung entry po. O nagkaroon ng issue ngayon. Pinapalabas ni inignore ni Marcoleta yung kanilang invitation. Unang-una, dapat man talagang i-ignore yung invitation. Halimbawa, inignore. Pero hindi man po inignore yung invitation. Nagpadala ng representative. Sa gitna ng kaguluhan po, kasi unauthorized sila doon. Sinayang nila yung kuryente, mga kababayan, lahat resources ng ating gobyerno sa pag-hold ng isang hearing na bogus, unauthorized po. Bakit unauthorized yun? Hindi na po sila ang authorized to hold hearing sa Blue Ribbon kasi nga po, tinanggal na sila ng Senate majority. Illegal yung kanilang ginawa. Unauthorized, bogus hearing. Ang intensyon, mga kababayan, gamitin yung Senado bilang para sa propaganda, para manggulo. I-divert yung atensyon, isabit si Martin Romualdez at isabit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Using itong mga affidavit na bogus din. Pag naniwala kayo dito sa mga DDS na to, na mga senador, mga mainang nilalang kayo. O ito, pinakita ito na picture para patunayan na malapit siya, itong isang ex-marine na to, sa ating Pangulo. Nagpa-picture sila. Ito pala na picture, edited ito. This picture, kuha sa campaign, mga kababayan, noong 2022, na nagpa-picture daw kay PBBM noong nag-deliver noong 2023.
Ito yung picture na nagpa-picture daw sila. Sabi nitong ex-marine, itong picture, edited siya. Ayan ang damit ng ating Pangulo. Kasama si Sara. Fact, yung picture ay noong 2022 campaign. Verify before you share. Huwag maging biktima ng kasinungalingan. Post ito ni Mark Ian Everyday. Personal ko siyang kilala, mga kababayan. Bro, yung may pa-time travel na nga, may free trial version pa ng PixArt Premium. Talagang nilagyan pa ng asol na filter. At pinalabo yung picture para low-key maitago yung mga flaw ng photo. High-key delulu behavior. Kung akala nilang makakalusot ang kwento na to para lang pagmukaing 2023, yung kuha noong 2022 campaign. Man's really out here rewriting history and editing photos just to secure that clout. May nakasabit pa na fake face mask sa sarili niya. Di lalong nagmukhang kagagaling sa pandemic. Ha 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 ha. Next time galingan ninyo naman mag-imbento. 2023 hindi naman po uso yung face mask. Hindi nila naisip natanggalin yung face mask sa picture. Mga kababayan, i-edit yung face mask sa picture. At may nakalagay pang nakasaklay. Ano nga to? Yung air filter po. Ito siya Ito yung during the pandemic, mga kababayan, na ginagamit ni BBM sa kampanya. Kasi pandemic nga. Ayan siya. Puro peke. Pati PBBM na may face mask, kampanya. Kampanya nga po. Hindi nila inedit yung face mask at saka yung air filter. May na, mga kababayan. Kasi nga po, pag dinadaya mo yung kwento, gawa-gawa, mabubuking talaga. Minamadali nila. Kasi nga po, gusto nilang gamitin yung Senado bilang stage ng propaganda nila laban sa Marcos administration, hoping na magagatungan nila yung galit ng publiko. Ano ngayon yung walang kokorap na drama ni Marcoleta? Di wala, nagsipag-uwian na walang na-achieve. Tapos, nagpa-presscon, inaccuse yung media na bayaran. Marami sa inyo ay bayaran. Kinundi na ngayon si Marcoleta ng mainstream media. Nagsorry si Marcoleta. Ito, Statement of the National Press Club of the Philippines condemning Marcoleta. NPC slams Senator Rodante Marcoleta allegation that mainstream media are paid hacks. Ganon sila. Pag hindi sumasang-ayon, parang yung mga DDS dito, sasabihin, may maleta tayo. Ngayon, sabi dito ng National Press Club, the National Press Club strongly condemns the sweeping allegations of Senator Rodante Marcoleta that mainstream media are nothing but paid hacks. The oldest media organization in the country, the National Press Club, said it leaves a bad taste for such an honorable man to describe media men as being paid for doing the job as journalists. Such sweeping allegations during Senate Blue Ribbon proceeding on Thursday was not only irresponsible since it is also reckless affront attack to an institution acknowledged as very important in a democracy like ours, sabi po ni NPC President Lionel Abasola. He said the statement of Marcoleta is very unfair. It directly maligned workers in the media who have been risking their lives, intimidation, and harassment in their quest to deliver the just information to the public. Abasula said government officials should exercise greater restraint and be responsible enough in their pronouncement. In this time of disinformation and proliferation of fake news, the accusation of the good senator against practicing media men is tantamount to eroding public trust among legitimate journalists. If his accusations are not supported by evidence, wala man pala siya ebidensya, dinamin niya sa press ko, and likewise will contribute
to a climate of hostility against us media men who are just doing our jobs. So journalists are bound by journalist code of ethics. Thus, it is taboo to serve politicians, political parties, and rival factions in the endless political battles in the country. It is the mission of journalists to risk their lives in the pursuit of truth during times of intense political rivalries, to ferret out what is behind all the issues before it see print or broadcast. Abasula called on Marcoleta not to drag journalists into the rivalries, feuds, or power struggles of political figure. Ngayon, mga kababayan, nabuking yung selective po sila. Tinawag ni Loren Ligarda na bayani yung mga witness. Sabi ni Loren, ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Sabi kahapon ni Loren. Ang problema, itong tinatawag niyang mga bayani, may sworn statement yung isa sa 18 na Marines. Noong February 23, 2026, isinabit si Loren Ligarda, pati si Mark Villar, kami po, si Orbilio Galapon at iba pa, at si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Ligarda noong 2024 ng dalawang medium-size na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Yung tinawag niyang bayani, sinabit siya. Hindi na review. Sinabit siya sa unang affidavit. So kung papaniwalaan natin itong mga bayani, tumanggap din pala siya ng dalawang maleta. Tapos ka ngayon, Loren. Pero kahapon, tinanggal, inomit po, hindi sinama si Loren sa iminensyon sa mga sangkot sa maleta. Ang inulit, mga kababayan na sinangkot, si Laila de Lima, na during that time na nag-deliver sila daw, hindi pa man po congresswoman. So paano magdi-deliver sa hindi pa man congresswoman? Ano ang purpose? Ba't si Saldico uutusan itong mga ex-marines na to para mag-deliver sa isang kongresista na nakakulong o hindi pa man siya kongresista, dating senador na nakakulong? Pangalawa, sa case ni Tito Soto, nag-deliver din daw kay Tito Soto. Si Tito Soto noong 2023, hindi pa man po senador. So anong rason na magdi-deliver kay Tito Soto? Uutusan ni Saldico itong mga Marines. Worse, mga kababayan, napag-alaman, based sa testimony nila sa affidavit, a certain Mark daw ang tumanggap na aide, executive assistant ni Tito Sen. Yung executive assistant ni Tito Sen, na ang pangalan Mark, patay na 2015 pa. So nag-deliver sila sa multo. Kaluluwa yung tumanggap. Nagets na ninyo, mga kababayan? Kung paano sila magtay-tay ng kwento? Ayun tuloy, puro sablay. At ngayon, tinatawag ni Loren Ligarda na bayani daw. O di bayani. Pero tumanggap ka pala ng dalawang maleta base sa kwento ng bayani na tinawag mo. Di, wow. Eh sabi dito sa report ng RMN, Iloilo, Senator Loren Ligarda, nakabaton man sang minaleta, mga kwarta, nagikan sa mga nagpakilala, mga ex-marine. Nakabaton, nakatanggap siguro, Bisaya kasi ito, na o kaya ng sang netizens ang officially executed kag signed joint sworn affidavit sang 18 ka mga nagpakilala, ex-marines. Mga ginsumitir sa Office of the Ombudsman sang Pebrero 2023 at 2026. Ini matapos liwat sila nga nag-atubang sa hearing subong nga aldaw Hunyo 4 sininga nanging resource person sila Cayetano led Black Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa amuman nga hearing nagpakita si Senador Loren Ligarda sa diin ginsiling niya magapamati siya sa mga butang nga ibubuyagyag sang gintawag niyang bayani ng bayan. Tinawag niya niyang bayani ng bayan. Pagkatapos, sinabit siyang tumanggap ng mali maleta. Dalawang maleta, medium size. Mga kababayan, ano ka, Loren? Bumaliktad ka na, Loren, kasi sinisira mo yung pagkatao mo dyan. Sa bagay, sirang-sira ka na rin. Ano ba man, malamang matalo na to si Loren. Apang wala lang dugay matapos mag-umpisa ang proceedings, nagawa siya agad magsaylo sa hearing naman ng Senate Committee on Ways and Means upod kay Senator Pia Cayetano.
kasunod sini liwat nga nagtuhaw sa internet ang kopya sa 31 ka panid nga Johnson and affidavit sang mga ginaaligar former Marines sa amo mga dokumento nakasaad nga dulong sila sang duwa ka medium size nagdulong daw nagbigay ng duwa ka medium size na maleta kay Senator Loren Ligarda sa 2024 sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. O, ano ka ngayon, Loren? Palpak, mga kababayan, yung mga kwento. Sabit, mga kababayan, kung papaniwalaan natin yung kwento ng Marines, kasama si Loren na tumanggap ng mali-malitang pera. Sabi dito sa report na Erwin Tolfo, sabi ni Erwin Tolfo, why did the 18 ex-Marines mention Loren Ligarda, Mark Villar in hearing? Bakit niya hindi na-mention na kasama siya sa affidavit noong February? Ang sabi, tumanggap ng mali-maleta. Inumit na po kasi mabubuki. Pero ang isinabit ng congressman pa daw, tumanggap, nag-deliver din daw doon kay Erwin, mga kababayan ng mali-maleta sila. Magpa-file po ng cyber libel si Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo on Thursday asked why the 18 supposed ex-Marine keep mentioning Senators Loren Ligarda and Mark Villar in their testimony during the Senate Blue Ribbon Committee on the flood control mess, even they were previously mentioned in the ex-Marines affidavits. In Maris Omales' report on 24 Oras, Tolfo, the chair of the Senate Blue Ribbon panel under the group of Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian, raised the question of why his two colleagues were not mentioned by the ex-Marines during the hearing. Tolfo called the hearing held by the other Senate Blue Ribbon panel, which was presided by Senator Pia Cayetano, as one-sided hearing. One-sided talaga po. Hindi man in-invite yung kabilang panig. Ang Blue Ribbon dapat represented by all, both from the majority and the minority. Talagang ginawa nila yon for drama lang. Propaganda. Para lang manira. Naintindihan na ninyo? Kaya sinuspend mga kababayan kahapon until further notice. Yung kanilang drama hearing na wala man pong na-achieve, Marcolita suspend flood control probe until further notice. Gagamitin man lang nila yon sa panggatong, wala man silang nagatungan. Sila man lang po, tingnan ninyo. Si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, sila lang nagtatanong, si Pia, si Marcolita, si Amy Marcos, na sige panggatong po. Pinapalabas, ginigipit yung hearing nila. Yung mga isinabit, mga kababayan na mga pangalan, puro ito magpapile ng ito yung mga mambabatas na umunoy pinadala ng mali-malitang pera. Puro kalaban ito kasi. Yung nag-file ng impeachment complaint. Si Franz Castro, Laila de Lima, Sandro Marcos, Terry Ridon, Gerby Luistro, Arlene Brosas, Benny Abante, si Adjong, lahat na kalaban. Si Jose Alvarez, Ace Barbers, Joel Chua, Dan Fernandez, Janet Garin, Raul Manuel, Stella Kimbo, dinamay pati si Flavie Villanueva. Yung pari, nag-deliver din daw doon ng pera. Lahat na nag-file ng impeachment at hindi nag-endorse. Hindi man dito kasama si Representative Alvarez ng Palawan. Pumunta doon sa Senado, bakit niya ako nadamay? Ngayon, tinanong ng media. Dati hindi man ako diyan kasama. Tinanong ng media, tingin mo niya, bakit? Kasi si Mike Defensor, nag-request sa akin, kinausap ako to endorse the impeachment laban kay Bongbong Marcos. Nag-refuse niya ako. Possibly ito yung rason kaya ako dinawit. Ngayon, nagpalabas mga kababayan yung legit na Blue Ribbon Committee. Tingnan natin kung pupunta yung mga Marines. Si Senator Erwin Tolfo kasi siya na yung chairman ng Blue Ribbon Committee on Accountability, Public Officer and Investigation, Blue Ribbon. Chairperson, nagsulat ngayon kay Atty. Baligod, imbitahin sa Monday itong mga Marines. Ang tanong natin, tingnan natin mga kababayan, atin itong Marines. Ang hula ko, baka hindi mag-attend. Kasi, gigisahin sila doon.
hanapan na sila, mga kababayan, ng mga supporting documents, ebidensya. Hindi nila magagamit sa kanda. Malamang magdahilan. Gigisahin sila doon. Sabi dito, motu proprio, inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater or the reported malfeasance, misfeasance, and non-feasance on flood control projects. Greetings. Pursuant to the attached amended notice of 9 public hearing dated June 3, concerning the above captioned matters, the Senate Committee on Accountability, Public Officers, and Investigations Blue Ribbon respectfully request your presence in the 9th public hearing on Monday, June 8 at 9 o'clock in the morning at Session Hall, 2nd floor, Senate of the Philippines, GSIS Building, GW Jokno Boulevard, Pasay City. We invite Attorney Baligod and the former enlisted personnel, the Philippine military who have represented, to have personal knowledge on the above captioned matters. Ito yung 18 po ng sabi binayaran ng 5 million. 5 million each, 90 million ibig sabihin. Bernald Tube, Rosbert Wapan, Benny Bolontate, Johnny Boduan, Rodante Orbilio, Boy Julian, Reservist, Philippine Army, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romeo Romel Bobares, Hil Natividad, Anselmo Tabero, Joyly Cadjao, Romel Galapon, Philippine Army, Cecilio Larodel Jr., Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel Corpus, and Walter Manalansan. Mag-attend kayo, huwag kayo magdadahilan. Ito na yung panahon ninyo na maging tunay na bayani, sabi ni Loren Ligarda. At doon itatanong ni Erwin, bakit sabit si Loren at saka si Mark Villar sa affidavit noong February, pero hindi ninyo sinabi kahapon. Tapos dinamay ninyo si Erwin Tulfo at saka si Tito Sen. Tapos ibinigay pa sa isang executive assistant ng pangalan Mark, patay na pala 2015 pa. Paano tumanggap ang isang kaluluwa ng maleta? At ano ang rason kung bakit magbibigay kay Tito Sen? Tapos kay Laila de Lima na wala pa sila sa gobyerno. At gigisahin kayo doon sa picture na pinakita ninyo. Paano kayo naka-obtain ng picture na ganun? Na lumalabas, kampanya pa pala ito. Edited pala. Sino nag-edit no? Sigurado magkakabulol-bulol ito, mga kababayan, na mga Marines, tapos si Atty. Baligon. Kahit gaano katalino mo, kung ang ginawa mong kwento, gawa-gawa, kahit ako lang ang magtanong, journalist lang ako. Abogado ka pa, pag ikaw sinungaling na abogado, kaobra sa katotohanan. Hindi ka obra. Pag sinungaling ka, mahuli ka at mahuhuli sa kasinungalingan mo. Kaya ang tingin ko, mga kababayan, itong mga baka magdahilan, sasabihin, may treat niya sa buhay, kaya hindi niya nagtago na tulad ni Gutesa. Sigurado. Kasi po ito drama to destabilize the Marcos government. Gusto nilang baliktarin yung kwento. Gusto nilang kontrolin yung narrative. In effect, nagtatagumpay sila, mga kababayan. Kasi nawawala yung discussion, yung diskurso po doon sa 6.77 billion na na-detect ng AMLAC sa mga bank accounts ni Sara. Hindi na napag-uusapan yun. But anyway, ibabalik natin sa mga susunod na araw ang discussion sa confidential funds kay Piatos, doon sa articles of impeachment. Kasi yun ang dapat na pinag-uusapan, kasi until today, hindi yun sinasagot ni Sara. At gusto, mga kababayan, nila na i-dismiss without the benefit of trial. Tine-technical uli po. Huwag tayong papayag sa gano'n. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, sumalang siya sa trial. Ipakilala niya si Piatos. I-present niya doon sa Senado sa trial.
i-justify niya bakit ang amount ng renta sa isang gabi sa safe house, 250,000 per night. Saan yon? I-present niya yung resibo. Anong safe house ang nirintahan? Bakit ganun kamahal? Palasyo ba yung safe house para singil ng 250,000 a night? At bakit kailangan na magrenta ng ganun kamahal na safe house? Gaano kaimportante yung witness? Yung perang yon na naubos, tama yung kwento ni Madriaga. Kaya ayaw nila na matuloy yung trial kasi magsasalita si Madriaga. Nakadetalye lahat. Pag nagsalita si Madriaga, tapos na. Mahirapan yung mga senador na mga kakampi nila, mahirapan na mabumoto ng akwital. Kasi sasamain yung kanilang politika na i-acquit nila si Sara Duterte sa bigat ng ebidensya. Kaya, they're moving hell. Heaven and hell, they're moving. Si Alan Peter Cayetano, tapos yung mga nauto niyang mga senador na nasa minority, na puro may kaso po, na plunder, kung ano-ano pa. Puro may kaso yun kasi. Ngayon siguro, obstruction of justice. Kapag patakas kay Bato, yun lang ang nauto nila. O, di ba? Kasi hoping na baka may maniwala pa, then maisalba nila si Sara. Pag naisalba, sila din naman isasalba ni Sara. O, basahin ko sa inyo yung sabi, mga kababayan ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Sabi dito, the official organization of lawyers in the country has invoked a 1949 landmark Supreme Court decision in saying that the session held by the new Senate majority on June 3 was lawful invalid. So valid, ibig sabihin lahat ng aksyon, mga kababayan, ng bagong Senate majority headed by Sherwin Gatchalian, legal, valid. Lahat ng aksyon ng new minority, grupo ni Alan Peter Cayetano, lahat bogus. May jurisprudence po, may jurisprudence. Saan ka nakakita na 12 yung majority, itong masunod yung 10 na minority? Majority rules sa demokrasya, ganon. The IBP stated its position on the issue by citing the case of Abilino versus Cuenco, the only ruling of the High Court that clarifies how a quorum can be constituted when a chamber of Congress is not in full attendance. It said that the current debate between the two factions in the Senate had already been resolved by the Supreme Court ruling, which emphasized that 12 senators constituted a quorum when the late Senator Tomas Confesor could not be compelled to attend the session because he was abroad at the time. This Abilino ruling emphasizes a practical approach. The Constitution should be interpreted in a way that allows the Senate to function and not be blocked by the absence of members who cannot realistically be made to attend. Correct? Tulad ni Bato de la Rosa, mga kababayan, at saka ni Jinggoy. Hindi naman pwede mag-attend si Bato kasi i-deliver siya. Legal yung pag-deliver na sa kanya padahig. Kahit tawagan pa niya yon, hindi na niya mabobodol si Bato. The IBP cited parts of the decision which said, because in view of the absence from the country of Confesor, 12 senators constitute a majority of the Senate of 23 senators. When the Constitution declares that a majority of each house shall constitute a quorum, the house does not mean all the members. There is a difference between a majority of all the members of the house and a majority of the House, the latter requiring fewer members than the first. Therefore, an absolute majority, 12 of all the members of the Senate less 1, so 23 kasi siya, constitute a constitutional majority of the Senate for the purpose of quorum. Napakalinaw po. Applying the Abilino Doctrine, the IBP said the June 3 session, Senate session constituted a quorum for the chamber to conduct official business.
because the attendance of both Senator Jinggoy Estrada and Senator Bato de la Rosa was deemed beyond the reach of the Senate. Kasi nga, nakakulong yung isa, pugante, nagtatago. Gusto niya mag-attend siya, sabi ng ating Pangulo. Gusto niya mag-attend, pumunta siya sa Senado. Nakabantay na doon si Matibag, tapos si John B. Crimolia. May dala-dalang pusas, saka si Trillanes. All acts including any resolution decision, one senator cannot be compelled to attend the session because he is detained in relation to an unbailable offense, while another senator cannot be found as his whereabouts appear to be unknown. All acts including any resolution or decision made by the Senate during the session are also deemed official, following the presumption of regularity in the discharge of official function. All acts including any resolution or decision made by the Senate during the session are also deemed official, following the presumption of regularity in the discharge of official function. Kaya ang legit po na majority, yung 12, illegitimate ang grupo po ni Alan Peter Cayetano. Illegal. Lahat ng mga ginawa nila, illegal. Kaya sabi ko, they should be charged sa Ethics Committee. At kung depende sa gravity ng offense, kailangang expel, tanggalin sila. Kasi dinisrespect nila. Sinalaula nila yung Senado, pati yung rules ng Senate, sinalaula na nila. They should be expelled bilang member ng Senate. Tanggalin sila lahat. Magpalit tayo ng mga senador, yung mga matitinong senador. Maraming matitino dito sa Pilipinas. Bakit itong mga taong ito na hindi matino ang mag-ari-arian dito? Hindi dapat tayo pumayag sa ganun, mga kababayan. Huwag tayong papayag na itong mga public servant natin, mga utosan natin sila. Utosan. Tayo yung amo. They're servants of the people. Okay na po. Sobra na tayo. Bye-bye na, mga kababayan. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.